Good day, everyone. My name is Derek Ben. Today we are in the Puerto Podcast. Today we have a very special guest din, ha? Lahat na lang na sinasabi ko special, no? Simula nung dati pa. No, but everyone is special on their own naman. So, Kuya Bong, take it away. Let's introduce our guests for today. Alright. So sabi nga special with egg. so we have a guest for today. Isa siyang digital artist at kilalang kilala sa social media. Mayroon siyang 300,000 plus na followers. So siya na mag-introduce ng sarili niya. So si Sir Luis Castro. Hi, ako po si Luis. So, isa akong cartoonist based dito sa Palawan. And, Yun lang yan. So, mayayain ka. yun nga. Okay, that's good. Well, actually, Kuya Bong, no? Yes, Alam ko mahihain to. Pero belter to pagdating sa graphics design. of course. Dahil sa malalaking kumpanyang inawakan nito. Oo nga. Tunay mo na, Philippine Star. Oh, O, ano pa meron dyan sa'yo? narinig ko parang Huawei Huawei, totoo ba yan? Chismis lang? and Xpen. Totoo po, okay. At saka yung ano? X-Pen. Ako po, XP Pen po. XP Pen. XP Pen. Ano ba to XP Pen? Ano ba to XP Pen? Ano, Brand, pagawaan ba to ng ballpen? Ano ba to? brand po sila ng, yung ginagamit po ng digital artist. Yun. So, graphic Wala tayong alam dyan, Kuya Bong. O, yun. And sa local naman yung Royal Express Fuel. Malaking kumpanya to, ha, Kuya Bong, ha? Pero, ang dami niyan, ang lalaking kumpanya niya. Siyempre, gusto natin malaman kung paano nagsimula yan. Sige nga. Pwede ba pakikwento sa amin, Sir Luis? Humble beginnings. So, yung mga digital art ko actually is nag-start lang sa pag-drawing sa komputera namin nung bata pa ako. Mhm. So, paint pa lang kasi siya dati. So, wala, hindi ko pa alam ng Photoshop na mga Corel Draw, ganun. So, bata lang ako na gusto mag-explore ng computer. So itong computer niya na to, ito ba yung nilalaro ng Dota ng mga bata? Ganun? Mga Dota, okay. Kabal. So, habang sila nagdodota, Oo. ikaw Oo, nagdodrawing. nagda-drawing. Iba din to. Malalim to. Kuya Bong. So may mga Dota characters kang di-drawing dati. Mga ganun. Like sila Mirana, Si Axe. sila yung Balanar. paborito. Si Oo, Axe. si paborito. Pero anong forte mo pagdating sa drawings? Yung pinaka-forte ko po is cartoons talaga. Kasi parang yun yung kinalakihan ko eh. Woody Woodpecker, mga Adventure Time. So, Looney Tunes. Adventure Looney Time, Tunes, pinapanood ko yan. so parang gusto ko imagine na anong kaya itsura ko kung doon ako sa cartoon world. So, yun, naging diary na talaga siya. So, weird ka. Oo. Okay. Good weird siguro. Good weird. No. Hindi naman natin sinasabing lahat ng, hindi naman porky weird ka masama. Ibig sabihin lang, iba ka lang mag-isip. Ganyan Sa naman North. talaga yung mga artist eh. Oo, mga- Totoo yan. Parang ikaw direct, artist ka rin sa in your own way. Pwede wag na lang. Hindi. Gusto ko lang emphasize na weirdo ka rin. Oo, yun nga yun. Kaya tinatagdihan ko. But anyways, Well, ano ba yung mga, Sir Luis, mga naging inspiration mo sa pag-start nitong journey mo na to sa art? Yung inspiration ko actually, yun nga, sabi ko mayayain ako. Actually ngayon, sobrang layo nito sa batang ako kasi hindi talaga ako magsasalita eh. So, yun dati, hindi ko masabi yung gusto kong sabihin or hindi ko talaga ma-express. So, lahat nakadrawing sa likod ng notebook ko. And yun, parang one day, yung 2018, pinost ko siya. Tapos, yung certain comic ko about kindness, biglang nag-trend siya agad, parang 30K shares agad, 30,000 shares agad. So, yun. so itong nag-viral na to, feeling mo, representation mo to? Yung ipinost mo, kasi sabi mo, parang nakakulong ka sa isang mundo na ikaw lang nakakaintindi, nakakaunawa. Feeling mo na nag-viral to, parang nahubaran ka sa mata ng lipunan. Oo, actually. Nag-panic ako nun actually kasi yun nga, nag-trending yung nag-trending yung artwork ko na yun. Parang
as someone na sobrang mahihain growing up, parang ang daming tao na gano'n. Tama. Oo. Nag-elevate. Nagtuloy-tuloy lang parang tinuloy-tuloy ko na lang na parang ang hirap kasi na tignan as reality yun sa situation ko dati. Tama. So, yun, naging ganyan na lang lahat. Naging dumami na lang. So ito Sir Luis, matanong ko lang ha. Mga original mo itong creation. Wala ka bang formal study like fine arts or something para dyan sa skills na ginagamit mo ngayon? Nung ano po ako, nung high school po ako, nag-aral po ako ng animation kasi napansin ko na hindi talaga ako May makafocus. subject bang animation sa high school? TVL animation po. So, technical. Elective yan? Elective? Oh. Technical vocational. Okay. Technical vocational. Yan ba yung sa senior high? Tapos yun yun. Alright. So, yun po, napansin ko na hindi ako makafocus sa mga math, sa mga subject talaga na aral-aral. So, sige, Mag-art ka na lang. mag-art na lang ako para... So pagka ayaw mo ng math, mag-art ka na lang. Oo. Hindi, pero totoo behind art, nandyan din ang mathematics. Panahon nila Leonardo da Vinci, dyan, nandyan yung Fibonacci law, diba? Na tinatawag. So, behind art, hindi man siguro siya ganun kagaling sa numbers, pero yung mathematics nandun pa din. Kasi yung rule of thirds, Fibonacci, nandyan lahat yan di ba? Kailangan yun yung composition mo pag nagdo-drawing ka. Tama ba? So, magaling ka pa rin sa mathematics. Kasi art is mathematics. Yan ang totoo. Teka, parang hindi ako maka-relate. So anyway, Sir Luis, knowing na nandito ka, local artist sa Palawan, and we all know na very, pagdating sa conservation ng environment, yung ating Puerto Princesa and yung Palawan. So yung art mo ba, so paano mo ito na i-connect doon sa environmental protection or sa Palawan mismo, sa Puerto Princesa? Actually, yung artworks ko, since yun nga, hindi ako magaling sa actual speech or feeling ko hindi ko forte yung to impact through words. Pero yung ginawa ko is may parang book kami nakaraan lang na Team Forest. So yung pag-conserve din yun ng forest. So yun, puro illustration ko. Yung passion ko na art na bibigay ko siya sa advocacy. Ang ganda nun. Yung nagagamit mo yung passion mo Oo nga. to help other people, no? Yes. Kuya Bong, tama ba? Sabi nga Oh. pen is mightier than the sword. Yun ang Parang sinasabi ko. ganon. So, Parang sino ba nagsalita niyan? Si Jose Rizal? Jose Rizal ba yan? So moving forward, Yes, yes. Kuya Bong. kaya nga, narinig natin kanina na yung nabanggit mo yung about sa diary yung artworks mo, di ba? Can you share paano usually naging artwork yung isang idea? So yung any idea ko po kasi ano yung nagiging artwork So since diary siya, kunyari, andyan na rin sa backstage ni Lance. So kaklase ko siya nung college. So lagi ko siya nadodrawing kasi kapag nung college kami, siomai rice kami ng siomai rice. So yung drawing ko parang sakong-sawa na ako sa siomai rice. Yung mga funny college moments. Tama. Pati yung paghahatian namin ng ulam para makatipid, yung mga ganong mundane life. May mga malungkot, may masaya. Parang pagbabalikan ko yung mga artworks, so parang, ay, ito yung araw na yun. Ay, ito yung buhok ko nung araw na yun. Black hair pa, mga ganun. So nagamit mo yung experience mo Opo. na Aware din ba yung mga tropa mo na pinang-drawing mo sila habang, Actually, parang ano habang nagkakagulo kayo? yun yung parang joke namin sa isa't isa. Parang kapag simpleng titi ko lang sa akin, Luis, drawing mo ba ako? Ba't ka nakatingin sa akin? Parang ganun. Yun yung parang inside joke namin. Parang I think that's one way of bullying tama, no? May point yun. Napaka-bully mo on your own way. Actually, may tanong lang ako. May nagpapatanong. Mm. Tingin mo ba yung art mo pangbata? Kasi, Oh my God, that's brutal. sige, kuhain ko lang po yung mga stickers ko dito. Ano sa palagay mo? Hindi, wag na. Moving forward, Kuya Bong. Hindi, gusto ko yun Pambata ba o style lang yan ng isang Luis para makabihag ng chicks? Siguro ako lang talaga siya. Ay, ikaw lang talaga. Parang nung batang ako, nabdala ko ngayon. So yung inner child ko nagdo-drawing na ngayon. Parang ako pa rin yan sa cartoon world yan. Sige, moving forward.
Do you usually make a plan para doon sa mga artworks mo or go with the flow lang depende sa araw? Kung mga work po na commercial, yun po yung pinaplano ko. Pero yung mga actual sa Just Luis, parang go with the flow lang talaga. Kung araw na yun malungkot ako, yung comics ko malungkot. Kung masaya, masaya din. Parang kahit boring na mga nangyari sa buhay ko, nilagay ko kasi part din siya ng life ko eh. Pero partly ang feeling ko, ang mga artist, mas nakaka-work ng mas malalim pag malungkot. Yeah, okay. Iba yung ano mo eh. It's not depression kasi there's a thin line between yung solitude and depression. At saka pagkakalam ko, iba-iba yung product ng kanilang art. Depende sa emotion. Pag masaya, pag malungkot. So parang mga writers. Hindi, tsaka ang maganda dyan kasi nasa-channel niya. No? Yung lungkot niya nasa-channel niya. Actually, yan yung isa dapat itinuturo, no? Well, Sa lipunan. Na pag malungkot kami, may different channels. at saka nabanggit ko kanina pagiging bully niya nasa channel niya. Yes, Doon. sir. Pag drawing yung mga Yes, tropa sir. niya na makukulit. Yes, sir. Tama yan. So, ayun nga, going back sa'yo, medyo touch natin yung personal life mo. Kasi sabi mo nga, introvert ka eh. Hindi ka kilala. Siguro, kilala ka ng mga tropa mo, pero na hindi yung mga followers and supporters mo, per se. Sino ba talaga si Luis pag nag-iisa? How would you spend your day or time pag mag-isa ka lang? Careful. Ito ba yung 3 times a day? Careful. Maliban pa doon. Careful. Kaya pala hindi ka tumataba, Sir Luis. Workout. Workout. Okay, 3 times a day workout. So yun nga, how do you spend your time? Bilang isang artist, kasi maraming curious dyan, kahit ako curious ako. Paano bang ini-spend yung time ng mga artist? Lalo na yung cartoonist, graphic design. Paano nyo ini-spend yan? Lagi ba kayo nag-iisip ng concept or... Ano talaga ako? Night owl talaga. Gabi talaga ako. Night owl. Active na active eh. So late ka magising? Hindi. Kailangan kasi ngayon yung workout. Saan nag-work? Sa ugat ng kalusugan. Oo. So, Pamaya topic natin yung ugat Yes, ng yes. kalusugan. pero Ano puro ba kape itong talaga. ugat na to, ha? Puro kape po talaga. Kapag Kape, artist. puro kape. Pero ano yung tumatakbo sa isip ng isang artist? Pag walang ginagawa, nakahiga ka lang sa bahay. Parang, ayoko kasi na ma-live with my thoughts eh. So, drawing na lang talaga ako. Dinadrawing mo talaga. So kasi minsan pag may pumasok na idea, baka mawala. Drawing na kaagad. Tsaka kung, yung ano nga po, yung alone with my thoughts, yung kalungkutan din po, hindi maiwasan kapag wala kang ginagawa eh. So, yung mga thoughts ko na yun, nagiging artwork siya. Yun ang maganda, no? naging good Nako-convert energy. niya yung, Yes. yung kalungkutan niya. Paano kaya natin ma-adapt yung ganyang klaseng skills, ano? So anyway, you have mentioned earlier na nag-work ka sa mga na-mention natin mga big brands. So, and we know na pag artist is may sariling personality yan yung skills mo eh. So, paano mo nababalance yung pagiging authentic ng yung mga ginagawa artworks doon sa big brands na meron na pinagtatrabahuhan mo? I think nababalance ko pa rin yung commercial work ko, pati yung actual authentic self ko. Sa pagiging, yung pinipili ko lang talaga na brands eh yung gusto ko talaga or yung, yung gusto ko yung values, yung gusto kong actual ginagamit ko or hindi ko man ginagamit eh, marirecommend ko sa mga taong naniniwala sa akin. So, in a way, yung humor ko or anumang type ng advertisement yung gusto kong gawin, eh, ako pa rin yun. Yun ang maganda, Kuya Bong, no? Oo nga. Yung hindi ka lang sa project ba titingin. Kailangan yung values nung product and company naka-inline sa kanya, no? Of course, that's the very essence kung ba't ikaw yung kinuha eh, dahil sa originality mo siguro na pag nilabas to sa Credible. kumbaga ito'y may tatak kahit walang pangalan, Luis Castro. Yes. At saka parang credible agad kasi naman. hindi siya tumatat basta sa ano lang eh, project lang eh. Oo nga. Kailangan yung values nandun. So yun nga, gusto ko itanong pala, yung mga na-mention na na mga brands na yun, ano ba yung engagement mo doon? Yun ba ay per project lang or na-employ ka ba doon?
Sa mga collaboration ko po per project lang talaga yun. Collaboration per project. Pero may mga times rin na tumagal din yung Actually, curious ako dyan, no? Yung bang, paano mo hinahanap yung client mo? Or yung client na ba naghahanap sa'yo? Or do you still post sa mga social media to gain clients? So, paano ba yan? Kasi maraming nagsisimula na ligaw eh. Paano nilang sisimulan yung pag-advertise sa kanilang sarili? So, yung sa akin po sa email na siya eh. Pero may parang part ako na parang gusto ko pa rin accessible sa lahat yung art ko. So, may commissions po ako. So, parang kung gusto mong maging cartoons, may rate po ako. And yun yung pinaka-basic ko na package. Pero kung yung mga, kunyari sa companies na, yun na talaga yung kailangan ng meetings, kailangan ng mga, ano talaga, mga brand guide, ganun po. Pero paano mo minarket yung sarili mo? Yun nga po, hindi ko po talaga siya minarket. Oo Parang nga, diba? nag-post na ako. Hindi kasi nag-viral siya eh, no? Siguro from there, nagkasanga-sanga na, So, maraming narauna nakakita. yung dumami engagement sa social media sa kaka-kinol nung Opo. kinontact ng mga big companies. Oh, masyadong mabilis po eh, kaya nagulat din ako eh. So, nung unang tinawagan ka, syempre, for the first time, di ba, naisip na baka scam lang to, baka tropa ko to. Baka mamaya, Pwede. dahil yung drawing ko sila, mamaya nagpa-prank call na ganito. So, hindi rin pumasok sa isip mo yun? Pumasok sa isip ko, pero Sino sa tropa mo yung pinaghihinalaan mo? Ayun lang, nagkalaglagan na, oh. pumasok po siya sa isip ko, pero ano eh, parang nung time na yun, surreal na rin lahat eh. So, parang i-try ko na lang rin. Kung totoo, di totoo. Kung hindi, try to experience. So, doon sa nabanggit natin na dalawang brands na malaking brands plus yung local brand kanina. So, ano yung pinaka-memorable na collab mo doon? And bakit? I think yung pinaka-tinetreasure ko na collaboration ko is yung sa Royal Express Fuel. Yung fuel, yung local. Yung gas station. gas Kasi, station. kasi nung tinapon nila ako na mag-work sa projects nila, estudyante pa lang po ako nun. So, broke college student ako nun. Okay. So, parang ako yung, parang sure ba kayo na ako yung, kasi yung gusto nilang gawin is, Parang too good to be true, di ba? lahat ng gas stations Bigla nila, kang kinontak. lahat ng gas stations po nila, gusto nilang gawing exhibit ng may artworks ko. Wow. So, even stickers nila ako yung gumawa, even sa mga jeep, yung mga stickers doon, yung mga artworks ko. So, yun yung tinetreasure ko po talaga kasi ako nga wala akong believe sa sarili ko nun pero sila nag-believe sa akin. Pwede. So, doon nag-umpisa. So, alam mo kung makwento ko lang, yung Royal kasi na yan, is yan din dati yung pinakaunang bus ng Palawan, yung Puerto Royal Express. Sila rin yung may-ari niyan. Siguro kung meron pa yon yung mga Puerto Royal Express, malamang ikaw rin nag-design ng mga Pwede, sa oo. bus, di ba? Di mo masabi. Yes. Sila rin yan eh. Ang tawag dyan dati sa local, Royale. 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 Sasakay tayo ng Royale. Yan na yan. Yan na yung Puerto Royal Express. So, yun na nga, nabanggit natin na yun pala yung pinaka-memorable collab mo. Pero ito naman, doon tayo sa future. So, meron ka bang inaay na malaking company, kahit suntok sa buwan, na dream collab mo? Siguro yung collab lang po na gusto ko is yung sa Comiket. Comiket. Kasi Comiket. So, what is Comiket? parang grupo siya ng artists. Ito ba is local, Philippine, international? Yes po, sa Pilipinas po Pilipinas, sila. okay. Hindi pa po kasi ako nakakalis ng Palawan whole life ko. So, Oh. so parang gusto ko siya matry na kahit dito Lumabas man. ng Palawan. Opo. So yung Comiket po talaga yung ini-aim ko na. Maya, gusto mo labas tayo. So ba? Gusto Hindi, mo pero magkakapit ito- tayo sa BGC. Tama, mamaya, tapos tama. balik lang tayo. Tama. So pag-usapan natin yung binanggit mo kanina, yung ugat. Yung ugat ng kalusugan. Yan. Okay. Yan ang pagkakit yan. Tapos parang doon na tayo pupunta eh. So halaman. So ano ba yung ugat ng kalusugan na yan? So yung Ugat ng Kalusugan po ay isang non-profit organization po. So organization siya nagfo-focus sa pababain yung teenage pregnancy and HIV cases, tsaka mas i-push na pag-aralan talaga yung reproductive health po. Paano yung awareness na binibigay niyo sa mga kabataan
With regard to HIV and teenage pregnancy. So sa Ano yung silang tinatap? Sorry. Ay, sorry. So sa organization po may different teams po kami. So may education team, puro teacher po sila. So yun, na-top ko ulit yung hindi ako magaling salita. So may educator din sila. Okay. So yung part ko po doon is illustrator. So mostly kabataan yung napupush ko kasi mga memes eh. So yung mga memes na yun shareable eh. So lesson siya pero nasi-share siya sa marami. Alam niyo yung mga Gen Z, scroll lang ng scroll. Tama. So kailangan ano talaga sila. So yun, education team, tapos mga partnership sa iba-ibang lugar. So ano po talaga siya, like may mga teachers na magtuturo, may clinic po kami sa Rizal, tapos sa San Pedro. So magkaibang age po yun, 24 pataas yung sa San Pedro. Sa bayan naman po, 24 pababa. Oh. So far effective naman ba yung... Yes po. Bumaba naman talaga yung teenage pregnancy. Talaga ba? Parang, Curious lang ako. Paano ka nakapasok dito? Paano ka nakasali? Doon sa ugat ng kalusugan. Parang nagustuhan ko lang rin po talaga yung advocacy. So yung initiative galing sa'yo, Ako hindi po galing talaga. sa kanila. Ako So po saan mo talaga. narinig yung tukol sa ugat ng kalusugan for the first time mo? Parang nababanggit na po siya ng professor ko. Tapos parang feeling na ano ko siya yun na parang nakukulangan ako sa art ko. Parang feeling ko kulang pa yung impact niya sa mundo. Parang ako just Luis eh. So feeling ko, yun, in a way, ano man lang ako sa mundo, kahit dent man lang. so, this is how you want to be remembered. Kung ano po gusto ma-remember, pero yun lang po talaga yung gusto ko. Yung, ibig sabihin, yung advocacy mo. Yes. No? To help other people through your artworks. So yun, another question. Di ba ang participation mo din is ikaw yung parang sa art talaga. So paano mo na ipapasok para mapag-usapan through art yung mga sensitive topics like sa reproductive health, teenage pregnancy, and of course yung sa HIV. So sa part po na yun, since yun nga, illustrator ako, kailangan ko po ng help talaga. Mag-consult po talaga sa mga may alam talaga. So yung mga educators po namin, HIV team. So yun, pag pumasa po sa kanila, tapos inaral ko rin po talaga, doon na po siya naging, ano ba yung mga hindi dapat sabihin, mga dapat sabihin, ano ba yung nagkakos ng stigma, yung mga ganun po. So, yung part ko lang doon is yung illustration and yung humor, paano siya maano sa mga kabataan. Tapos, yung information, mga tinuro po nila sa akin yun. So bale, meron pang nag-approve na parang editor-in-chief, parang ganun. Parang mga teacher po talaga Mga sila. teacher talaga. Okay. So ano naman yung mga mga naging reactions, feedbacks ng mga youth doon sa mga artwork mo? No, may times mo na may mga basher, hindi naman po maiwasan. Pero thankful naman po ako na na-receive talaga siya na parang natitake po talaga yung learnings. Kahit yun nga yung illustration siya, pero may learning siya. So, ito yung bridge, no? Nagiging bridge. Actually, pakita natin yung mga sample artworks niya. Sige Kuya nga, Paul. sige Ito, nga. Ito ba mga sample Sige, artworks? pwede bang pakita din, paki-explain kung ano yung... Pick 3. Yung best 3 mo na tingin mo. Best three. Oo, na talaga. pero ano lang wala tong kinalaman sa sa DPWH. Ay, alam mo. Wala. Okay. Ayun lang. Sige, Sige, pick tayo 3 and then explain. Okay. Okay, Yan, pasamantalang namimili po siya mga kaibigan. kita Isa mo. na lang po. Okay, here you go. May mga pangalan ba yung mga characters na yan? Yan. Ako lang rin po talaga siya. Ako to. Ikaw ito yan. ba? So, Ikaw yan. ito ako nung black pa yung buhok ko. Oh. Tapos namang problema sa bills kasi malaki na siya. Pero student ka pa nito, no? Tapos student po ako niyan. Pati ikaw naman problema sa bill. If matanong ko lang. College pa. College life. Thesis Tama. and Totoo all. yan. Totoo. Ito naman po anime related kasi kakalabas lang ng Demon Slayer Demon movie. Slayer. Oo, Yung papanood mga yan. breathing Tama yan. technique. Meron Yes, na sir. agad. Tapos ito, parang paboritong sticker ko siya kasi binibigay ko siya sa mga tao na mahalaga sa akin. Parang salamat sa buhay mo. Parang salamat nag-exist ka. Oh. Right. Ang lalim nila mag-isip, Kuya Bang, no? Kaya nga eh. Sana tayo din.
Ewan ko ba? Bakit ganun tayo mag-isip? Kasi Parang nga, nandito lang tayo. Sila nung nandito. panahon kasi natin, natuto tayo ng gusto kay Mr. Bean eh. Oo nga. Wala talaga tayong... Mr. Bean. Parang hindi ko nabutan niya, Kuya Bong, ha? Ha? Lumalabas ang edad mo. But anyways, moving forward, Kuya Bong, ano yung... For now, saan ka pala nila makikita? Yung, halimbawa, yung mga artworks mo, halimbawa gusto kitang sundan, Instagram ba, Facebook, saan ka active? Oh. Ngayon, Anong platforms? ngayon po hindi po ako masyadong active, pero sa Facebook po talaga ako, Just Luis po. Pero kung gusto niyo po sa IG, Just Luis. Opo, Just Luis. Just Luis. Ano yung parang pinaka-profile picture doon? Mukha ko lang rin talaga Oh, na hindi, heart tsaka ba, conversion. tingin ko mapapansin nila kasi yung artwork. Yung artwork. Oo. Yung dating ng artwork sa... Curious ako, wala ka talagang dala yung tsura ng mga tropa mo habang drawing mo sila? Wala eh, yung actual tropa lang dyan. Okay. Tropa mo pala si, ano? Si Lanzo. Lance, tropa kayo? Sigurado ka? Pero hindi yun. Kasi, more on ano nagiging technical na touch na natin yung technical. Oo nga. Yung personal life niya, no? Yun ang, syempre, yun ang hindi nakikita ng mga tao. Kasi yung artwork niya parating nandyan lang yan eh. Oo. Bakit ka pumasok sa graphic artist, as graphic artist, designer? Talaga yung airpot mo lang inspiration mo. Do you have any other artist na na-inspire ka? Siguro po na-inspire din ako na yun nga yung Comiket po. Kasi whole life, dito nga lang po ako sa Palawan. So, parang naisip ko, parang kaya ata ng mga Palawenyos yan. Parang gusto ko rin na makapunta nga doon sa, parang represent yung Palawan, ganun. Pero paano mo na-discover na yung pag-drawing mo tatanggapin ng masa? Nung, nagpanic po ako na nag-trending isang, Doon. yung isang artwork ko na pinost na nung time kasi na yan, sobrang lungkot ko eh. So, pinost ko lang yun. Nagulat ako na gano'n, nakadaming tao. Like, ilan yung naging engagement na? Parang first post ko po, parang 30,000. Wow. Wow. Shares Pira na. yan, ha? Mga anong year yan? 2018 po. 2018. Wow. Tapos, from there, you gain followers na. Opo, parang hindi ko pa hindi pa totoo sa isip ko eh. Pero nung tumagal, andyan pa rin. Pero natakot ka ba na masusundan kaya to? Yung 30,000 na likes mo. Oo, yung pressure doon kung anong susunod na Oo, ilalabas kasi mo eh. tama, yung usually mga artist ganyan, di ba? Pag naisulat mo na yung opus mo, yung susunod parang something mabigat na para sa'yo, parang... There's no turning back na. Parang nandun na, pasubo ka na. So, inaabangan ka na ng masa. Siguro grim lang po na sabihin, pero hindi pa ako natakot sa next ko na gagawin. Pero natakot ako kasi ba't ang ganda nung nangyayari ngayon sa buhay ko. Parang nagpanic yung katawan ko na, bakit may nag-approach sa akin. Even sa school po, sa PNS, parang may nag-approach sa akin kasi ayun nga, mayayain ako na Oo, tama. literal nakayuko lang ako maglakad. Parang yung comfort, parang lumalabas ka na sa comfort zone mo. Oo no? po, parang Napapasok ka na ng tao. yun na yung bridge pala. Well, napag-usapan na lang rin natin yung personal life. Ano yung story behind that tattoo sa kamay mo? Yan, ganda yan. Sorry, wala po eh. Ha? Wala po, maangas lang. Oh. Kala ko pa naman. Sorry. Alam mo kanina, contemplate ako. Ang ganda na. Siguro ang lalim ng tattoo niya. Sorry, walang deep explanation, maangas lang. Maangas lang. So, yun lang. Maangas lang. Okay, makialam, no? Gusto niya to eh. Kanya-kanyang trip yan. Kuya Bong talaga. So, yun. At tsaka napansin rin natin, nag-iiba-iba yung kulay ng buhok mo. So, ano bang reason anong represent ng mga kulay ng buhok mo? Ayun po, wala lang rin po. Wala pala. Ba't di na natin tapusin itong interview na ito? Wala akong deep meaning sa mga eh. Hindi sa bagay. Hindi, may ganyan talaga eh. Minsan aesthetics lang eh, no? Opo. Gusto lang niya. Tama, tama. Pero siguro kung symbolism lang, parang comfort zone ko po talaga na parang wala po talagang piercings, wala akong tattoos dati. Literal, ano lang talaga, Plain lang. plain, like barber's cut. Oh, wow. So, Totoo ka. Tingin mo, ito yung alter ego mo na. Ito na po yung parang nakakasalita na ako. Kumbaga, ito yung Spider-Man mo na. Oo, parang ako na talaga to. Si Peter Parker nasa likod lang. Express na talaga. Oh, So, siguro sa bahay nyo dati talagang hindi ba strict sila sa pag-express ng sarili?
Hindi naman po, pero anak po kasi ako ng teacher, pati mga kamag-anak ko po mga teacher, so syempre good boy lang daw. So anyway, knowing na yung last name mo is Castro, are you related dito sa mga Noli Di Castro. kilalang Castro dito? Like, yung dating city councilor, si Hindi Roger po. Castro. And si Palawan Pawn Shop, kamag-anak ko ba sila? Hindi po pero mga kilala ko po sila. Okay. Pero yung kung Castro po namin, siguro yung kilala talaga si Doctor. So Castro Doctor po. So sa PSU po. Si President. Si Doktor. President. Castro So yung Castro is talagang from Palawan? Yes po, sa Balabak. Palawan talaga. Tatanungin ko sana yung earrings niya sa butas ng inom, pero wag na lang. Palamang wala rin kwenta. Wala meaning. Sorry, walang meaning eh. Toro, ganun. Ayun pala. At least may deeper meaning yung toro. May toro na. So anyway, balik tayo doon sa pagiging artist mo. Doon na lang. Oo nga. Madami ka nasasabi doon eh, no? O sige, Oo nga, diretso ko na. kasi dito parang wala lang. so ano ba yung ano yung biggest challenge mo sa pagiging digital artist ng Palawan? Siguro, ng Palawan is Ng Palawan. yung opportunities rin po. Kasi yun nga, mahirap po yung opportunities dito. Unti lang po talaga yung events kapag art yung pag-uusapan. So, kailangan mo pa talagang bumiyahe sa iba-ibang lugar. So konti pa yung opportunity. Apo. So do you think doon sa ginagawa mo na yan, maraming kang na-engganyo na into digital art na rin para knowing na meron kang 300,000 Followers, yeah. followers? Oh. In a way, opo. Kasi yun nga, mayayain ako na tao pero nakaka-drawing ako ng kung ano-ano. So, feeling ko ma-motivate sila na sila rin. So siguro yung isa yun sa advice mo na, oy kayo mga mayayain kayo, mag-drawing kayo para makasalita rin kayo. Yun na, tama. Oo, tama. May point yun. Pero paano ka nag-handle ng creative blocks? Yan, gandang tanong yan. Pakipaliwanag nga direct. Kung wala ka na naiisip, parang bumangga ka na sa pader. O, parang ganun yun eh. Bumangga ka na sa pader, wala na yung creativity, hindi mo na naisip yung concept. Parang kang nabablanko. Yes. Biglang. So, hindi ako ito parang gano'n. Hindi, meron talaga dumarating talaga yung ganyan Sa mga writer na mga Kahit saan, dumarating talaga yan. Paano mo siya na-overcome? Siguro po ngayon, artist block rin po ako. Kakabalik ko lang talaga. So, yun mga na-produce ko na stickers. Ano lang po talaga, parang yung way ko po kasi kaya ako nagdo-drawing is para ma-express yung sarili ko or yung mga nangyari sa buhay ko. So, sometimes hindi ko na siya iniisip na i-drawing, parang i-live ko na lang yung mga experiences na yun. So, sa ganun, nakaka-produce pa rin ako ng art after ng experience na yun, parang ganun. So, pero talagang minsan nangyari sa buhay mo na parang nablanko ka Opo, sa opo. drawing. Ano lang talaga, kailangan makipag-socialize na ulit. Inspiration. no? Ilalabas na ako ng kwarto, ganun. So, para makita mo naman yung mga tropa, drawing kita. Babalik Parang na gano'n, naman. Tama. Kasi wala na Inspiration. puro salamin na lang nakikita. Sawang-sawa na ako sa mukha ko, lalabas ka na doon. No. Ito yung hindi nag-comment na maganda sa akin, drawing kita. Nabuhos yung kape niya, drawing ka ngayon, parang gano'n. Pero feeling mo as an artist, nakakahon ka ba sa mata ng masa? Or talagang meron kang sariling, wala kang pakialam kung anong tingin nila sa art mo? Parang do you conform to the public? Or talagang may sarili kang isip na, hindi, kung anong gusto ko, yun ang gagawin ko. Wala So, parang ganito, yung sumusunod ka ba sa uso? Yan. Parang gano'n, o Yung wala dikta ng kang mga fans pakialam mo. sa uso na, basta ito yung gusto ko, ito yung style ko, parang gano'n. Ano bang, alin ka doon? Siguro kung may uso, gagawin ko kung gusto ko. Pero hindi dahil sa validation ng iba kasi. Yun, yun ang maganda. Pero napasin ko yung kuko niya, Kuya Bong, ha? Kaya nga Ano ba yan? buhay pa ba yan? Wala rin pong meaning sa Okay. Sabi ko na nga ba eh. Ayoko na nga ba itanong eh. Pero maganda siya tignan, ha? Kaya Oo. Wala na siya. Ano Black ba yun? mo talaga yan. Ano ba yan? Q-Tix ba yan? Pentel pen? Cutex po. Ano Q-Tix ko yan. mag-video lang. Pwede din. Well, anyway, ganito. Alam natin na yung pagiging artist mo is isa rin yan talaga sa masasabi natin na minsan na
source of living, di ba? So, minsan, may magko-conflict yan eh. Yung passion mo sa projects versus yung commissioned works. So, paano mo na-handle yun? Siguro yung mga commission Paano work. mo nababalanse yun? Aba. Siguro yung commission works ko yung nagpa-fund ng passion projects ko. So, so masaya ako kasi nagawa ko na yung commission work. So, magagawa ko na yung gusto ko. Parang ganun. So, what if yung sa commissioned works na yun, parang hindi siya pasok doon sa passion mo? Hindi pa ako tumatanggap ng di Ganun. ko ano eh. Alright. Parang dun pa rin po ako sa kung gusto kong gawin. Priority mo sa... Apo. Where do you see yourself Yan. and your art Tomorrow. in the next... Ano ba? In the next ano ba? 1, 2, 3... 5 lang. 5 years. In the next 5 years. Short term. 2030. O bago ng presidente, no? Siguro nakita ko po yung sarili ko and yung artworks ko sa outside na ng Palawan. I mean, kasama na ako. Physically. Parang yun na yung pinaka-bridge ko na umalis na talaga ako sa comfort zone ko, which is Palawan. Na mahal ko yung Palawan. Pero yun, parang gusto ko ma-explore yung mundo para pagbalik ko ng Palawan. Mas marami kang bagong, tama, Lalo na sa mga artist pa dito na daming lessons and wisdom na madadala mo sa Palawan. Actually, totoo yan. In order for you to learn something, you have to travel the journey. Hindi yung dito ka lang sa ano. Literal nga outside the box. Yun ang literal na Umalis ka outside. sa yung comfort zone. Yes, sir. Well, kanina nabanggit natin na yung sa mga introvert, mag-drawing kayo para medyo makapagsalita. Ngayon, anong advice yung maibibigay mo naman sa mga kapwa mo artist na pumasok doon sa maging digital artist na katulad mo? siguro ngayon na mas ano Dito na yung, sa Palawan, yung mga... mas accessible na yung technology nga. So, ngayon pwede na drawing sa phone eh. Or pwede mo picturean yung drawings mo tas ilagay lang sa laptop, mga ganun. Parang yung part lang na yung takot lang siguro yung kailangan i-work on. Yung sasabihin ng iba. Kasi yung sa pag-drawing, lang yun eh. Drawing ka lang ng drawing eh. Pero feeling ko yung personally sa akin, yung sa akin na hindi mag-post. Siguro kung hindi ko pinost yun, hindi walang just do it. So, kayo, post na kayo ng post. Kung magustuhan ng iba, kung gusto niyo yung gawa niyo, edi Tama go lang. Pero suntok lang ng suntok kahit sa buwan. Tatama din yan. Hindi tatama eh. Tama. Diba? Pero ito, isa lang ha. Ito, nasa age tayo ng AI technology. Ito magandang topic dito sa mga artists na katulad niya, graphics. Tingin mo ba competition ang AI or Yes. pagdating ng panahon, mawawala ang graphic artist, AI ang papasok? What's your point of view dito? Siguro yung take ko dito personally is iba pa rin talaga yung human touch. Tsaka yun, parang na-discuss ko na rin sa isang comic ko na maganda nga yung AI para mapadali yung mga gawain, i-automate yung mga chores mo, para may time ka magawa ng art. Pero it boils down to yung human touch, iba pa din, no? Apo. Tsaka yung nasa humans na lang kung paano nila gagamitin yung intelligence or artificial. As a tool. No, as a tool tama. Kumbaga nga, sabi nga yung AI pag gumawa, halos flawless. Pero minsan yung art lo malabas sa mga flaws na ginagawa, di ba? So yun yung human touch. Hindi, tsaka ramdam mo eh. Sablay na konti, uy! Di ba? Tsaka ramdam mo eh. Yung mistakes ng human, yun yung minsan hinahanap ng mata mo eh. Yes, yung mga flaws nung Hindi yung ginagawa perfect, nila. oo. Para nakalimut, uy, walang kilay pala si Mona Lisa. Oo, tama. Tapos yun na napansin na hanggang ngayon, di ba? Tama, Parang tama. ganun. Well, siguro, gusto man natin medyo maubusan na tayong time. May isang question na lang tayo. So, alam natin na lahat ng artist is mayroong obra maestra. Di ba? Parang ganun, yung pinaka-paborito mo. Kung isa-summarize natin, yung halimbawa ito magiging obra mo, yung journey mo yan sa pagiging artist mo, paano mo siya mapipicture out sa isang, anong itsura nito sa isang artwork? Siguro na-drawing ko na kasi siya actually. Parang ako lang na lumalangoy pataas. Okay. Yun lang talaga yung pinaka sa deep water. Sa deep water, sa open sea. So yun, parang always staying afloat yung goal ko. Ganun.
So bakit hindi sa ilog, bakit sa open sea? Mababaw daw yung ilog tsaka mabato. Mababaw yung ilog eh. Malamig din. Ito ba yung vast opportunities? Tingnan natin. Well, so yun. Again, Hindi, siguro, bago tayo magtapos, Kuya Bong, I need to ask kung ano yung mensahe na sa mga followers niya. Yes. Sa mga, ayun, sa mga followers mo. Sa mga yun, tulad ng kanina. Sumusubaybay sa'yo, no? Pumasok sa art, mga fans mo. Eto na. So, yun hay, hindi ko alam ang sasabihin pero yun nga, kung nagda-doubt ka pa rin sa sarili mo or yun, may mga artworks ka na nasa notebooks mo lang ayaw mo ilabas. Parang feeling ko ngayon na yung time para ilabas siya kasi yun nga, minsan lang tayo maging bata or minsan lang yung time na to, specifically kung ngayon mo napapanood. So, yun, try ka lang ng try at feeling ko maganda nga, yung ginawa ko is ginawa kong journal yung mga artworks ko. So, feeling ko kailangan mo rin i-compile yung mga artworks mo para makita rin yung growth mo. Para may physical copy ka and yun, kung walang naniniwala sa'yo, maniwala ka lang sa sarili mo. Sa parents mo, anong message mo? Yung hindi mo nasasabi sa kanila usual. Kasi yung mga artist, hindi masyado expressive yan pagdating sa... Hindi showy. Introvert nga yan eh. Ngayon, this is your chance kung anong gusto mong sabihin sa parents mo. Huwag yung i-chat mo lang ha. Sige, sabihin mo na. Yun, hi, yun. I'm trying my best lagi. Yun lang. Walang I love you dyan. Love you po. Yun! Sinasabi ko. Kinilig ako dun ha. Pero ang ganda nung topic ha. Yes. Kung pwede lang extend natin yung oras Yes. kasi marami pa dapat i-touch na topic, no? Yes. Lalo yung yung mga hinawakan nyo sa ugat, no? Ayun. Yung- Parang, that did not come out right. Bakit direct pag sa'yo nang gagali yung Hindi ko rin hanawa alam. sa ugat? Parang pangit pakinggan. Pangit eh, no? Yan yung mga yun ang message mo sa mga kabataan ngayon dito sa Palawan. Kasi nasa kanila yung majority nung yung percentage ng HIV lalo sa teenage. Ito, medyo serious na topic. Anong gusto mong siguro sabihin sa kanila? If ever, as a representative ng sabi ko sana ugat na naman. But anyways, as a representative. Teka. Klaruhin natin yung question. Ito ba doon na sa may mga medyo affected na or parang prevention lang? Prevention. Okay. Siguro yung ko lang. As an artista, As an artist. Siguro yung pinaka ko lang talaga is practice safe sex. So, yun, mas yung kaligayahan na panandilian yung sinasabi lang na walang maramdaman kapag protected. Yes. Mas, mas okay yun kaysa, yun nga, yung sakit or yung maagang pagbuntis or di planned na So, long term na, short term, Nakaligayahan. short term na kaligayahan. Thank you Habang so buhay much. pagsisisihan. Yun. So, yun. Yun yung prioritize. Pero totoo ba yan? Talagang walang naramdaman pag protected? May nararamdaman, pero depende kung gano'ng kakapal Ewan ko yung sa inyo. Okay. Okay with that. Do that. Ang ganda dyan natin tapusin yung yung topic natin for today. So mahaba pa sana. We would like to thank, Time, we would like to thank Luis Castro. Thank you so much Yes. rin po. Baka ito maging national artist ng Palawan Kaya one nga, day. Again, ano na nga yung page mo? Yung sa Facebook? Para lang, for the last time, mabanggit natin dito. Name ko po is Just Luis. Just Luis. Just Luis. Just Luis sa Facebook. Just once. So, yung pinaka-profile picture niya parang cartoons Cartoon. din. Ganto Cartoon. yung buhok Yan niya. Share niya. At saka, bago tayo magtapos, gusto kong pasalamatan si Miss Pam Abweg Yes. sa inyong mga napakagandang make-up. Yan. Oy, makeup ba? Make-up. Teka, natural na balat ko to. Ano ka ba? Hindi kita malilimutan. Okay, anyways. Yung maulap-ulap ko dito sa sunod na sa likod. So Okay, anyway, once again, my name is Derek Ben. and my name is Bong or Herbert. So Yeah. kami ang The The Puerto Puerto Podcast. Podcast. Talaga tinitingnan pa niya. Baka magkamali siya. Hindi, Thank you para again, Luis. makita nila. Okay, bye-bye guys.